Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang nakulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang sa Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa pagtuon sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon ng atong pagatunan ang sinimana nga topiko sa atong lison nga nahanay sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan og bugto nga Dios. Salamat nga mo kaming yatagan og dako nga pagtulunan sa kinabuhi ni Moses, ni Joshua ug ni Caleb. Daghang kaming natunan o Dios. Labi na sa pagdumala sa imong mga katawan. Ako nagapangayo ng tananay mong mga leaders gikan sa gamay nga iglesia hangtod sa General Conference ang mga nagdumala ni ini. Salamat nga ikaw nagagiyak kanila. Kung giampo sab sa Pinasay, ang eleksyon nga nagapadayon karon sa Pilipinas, sa mga unions, sa mga conferences o sa mga missions, ang balang espiritu magapatigbabaw nga walay hanong mga pamaagi sa mga kagustuhan. Walay mga pagpagkampanya nga mahitabo nga magbalang puso. Parang balang espiritu magatandog sa matag delegado, matag membro sa nominating committee nga ang pilion gikagayod sa diktasyon sa balaan nga espiritu. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan ang atong isa Anis Media Ministry. Bot muhatod sa dakong pagpasalamat sa tanang mga viewers, likers, sharers, o subscribers. Kay kita karon igsuon ni abot na taog 40,000 ang maong subscribers. Ug sa atong viewers igsuon ako nakita nga hilabihan nga pag-increase. Hilabihan nga pag-increase. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat. Karong mga kaigsunan, ang atong topic, ang mga higanti sa pagtuo. Sa ato pa, ang mga dagko, mga haligi sa pagtuo. Ang kinabuhi ni Joshua ug ni Caleb, mga kaigsunan. Okay? So, duha ka mga tao nga maoy ni sunod sa leadership ni Moses. Nagyan din ni Hebrews 13:7. Hinumduman ninyo ang inyong mga pangulo. Sila nga nagsulti sa pulong sa Dios. Pamarangdungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi o sunduga ang ilang pagtuo. So mga kaigsunan, ang mga leaders nato sa balang kasulatan, dunay dagkong mga butangan na himo alang sa buhat sa atong Ginoo ug nagingon ang atong teksto, atong sundugon ang ilang mga dagko nga pagtuo. Ingon nga kita ginikanan na saibe kita. Nga kining atong mga bata magadako ug ang ilang batasan na umol pinaagi sa atong ihimplo. Modeling. Influensyado sila sa atong mga batasan ug kinaiya. Ug sa diha nga kita nagatubo ug nagakahimkod atong makaplagan. Nga binimo ang tao masayon mobuhat og dautan, lisod magbuhat og maayo. Ingon na mga kaigsunan. Mao na sa Apostol Pablo sa Roma City 15, di ko kasabot. Ang gusto na kong buhaton nga maayo, di na ako mabuhat.
Parang dili gusto na ko buhaton nga dautan, mo'y ako mabuhat. Mo nang nature mga kaigsunan. Tungod manggod, kay nakapanunod kita sa nature nga puno sa kaluyahon, nga dunay tendensya nga makasala. Igsoon, bisan karon nga kita nga mga dagko na, bisan na kita sa iglesia, na kita sa buhat, na kita sa opisina, ma-influensya gihapon kita sa mga leaders. Pag naay mga leaders igsoon nga ato makita nga nakaangay ta, ganahan gyud ta nga ang ilang style sa leadership ato usab nga maadaptar. Ingon na mga kaigsoon. Busa ang atong leksyon karon mao. Unsaon nato nga kining gitawag higantes pagtuo si Joshua si Caleb. Ato usab kini masunod ang ilang kind of leadership. Mung atong tunan karon unsa man ang klase sa ilang pagdumala sa mga Israelhanon, mga kaigsunan. Mao ni ang atong pagatunan. Abi nimo si Caleb o Caleb sa Binisaya. Ang iyang pulong igsoon sa Hebron ang kahulugan iro. Sa negatibo nga pagtanaw, manong gingan na mag-Caleb, iro. Di mo na maayo apan ninyo igsoon. Dunay maayo sa iro. Ang iro, mga kaigsunan ng imong pinalangga, loyal kaayo na sa agalon. Loyal yun na. Muhangop yun na nimo inagabot nimo sa balay. Ang uban na gani mga kaigsunan ang iro, ilan ang padulugon o paghigda. Ang uban, ginatutbrasyan. No? Excuse me. Gastuhan ko sa mga tag-iigsoon nga may kwarta. Ipaadtog pet parlor, patupihan, ipasudlay, bakuna. Sabi niyo, igsoon, may among iro diri. Di ko makaako nga mamatay. Nga di na ako mapatambalan. Nagluya naman yun. Noon, gulang-gulang na siya, pero di ko gusto mapasagdan. Magkonsensya ko. Gidala na mo sa doktor, veterinarian. Bala mong pinagasto na ako mga kaigsunan. I can't believe. Ako na naisultiha, dili sa pag-unsa. Aron ninyo makita ang punto na ako. Naibala ko nga, umang kanino nakagasto para sa inyo, pero mas dako. Panalang ka na ako mga kaigsunan, super na gito nga dako para na ako. Kaya nakagasto ako og 14,000 pesos, pero nabuhi ang iro mga kaigsunan. Ingon niya na igsoon. May positibos mga iro. Mubantay na siya mong balay. No? Muatake sa mga tao nga wa makaila o guban pa, mga kaigsunan. So nindot kayo ang pangalan Caleb sa ato pa, mainunungon, mga kaigsunan. Nakadungog ba mo aning iro si Hachiko sa Japan? Kanunay uban-uban siyang agalon, sila ramang duhas balay. Magbisikleta iyang agalon, ibili ang bisikleta sa train station, musakay ang maong iyang agalon sa train, kay layo ang iyang gitrabahoan. Igsoon, kiningayro, di ni muhawa, maghulat. Maghulat mo kadlaw, pag uli sa agalon, hulaton ang iyang agalon, pag uli sa balay. Iyan ang gibuhat igsoon. Kada adlaw nga mo report ang iyang agalon igsoon. Di gimulakaw, di haragyo sa train station. Di gimulakaw. Naaragyo siya diha. Mubalhin na maglibot-libot para naaragyo. Pipila ka mga tuig. Samtang siya kanunay naghulat sa train station. Wa makabalik ang iyang agalon. Namatay man dahil mga kaigsunan. Abi niyo, kini siya Chiko igsoon, wa gyud mo hawa diha. Walay gikaon. Di gyud mo hawa. Gipakaon na sa mga tao. Gitawag ang mga naa sa gobyerno, mga veterinarian, gidala ngadto sa dog house. Di naman hinong ganahang kaon. Gibuhian, balik dito sa train station. Ang mga tao igsoon, mo nalagdalag pagkaon. Sabi niyo, pila ka mga tuig nga naghinulat si Hachiko diha sa station, kay gihulatan niya agalon. Hangtod na matay si Hachiko. O ang mga concerned citizen, ang mga tao igsoon, diha sa station, sa train,
nga hulatanan ni Hachiko gibutangan og estatwa sa usa ka iro og naay gikulit mahitungod ni Hachiko. Mga loyal igsoon. Caleb is loyal. Okay? Igsoon, kining mga anak bitaw sa mga Christians, magagmay mabata, nakaila na kinsa si Caleb, kinsa si Joshua. Bisan sa atong sibahan, kaila yun ta. Pero ni ay mga pangalan sa Bible, nasulat mag sa Bible, nga nung di magita kinumdum. O? Tanawa, Shamua, Shaphat, Aigal, Palti, or Paltay, Gadil, Gadi, Emiel, Sithor, Nabi, Joel. Kaila mo na o kinsa na sila. Ako igso, ako kaila. Pero igso, kini nga mga tao, napulo ni mga kaigsonan, ka mga spies. Kauba ni Caleb o ni Joshua, kay doon sa mga ka-spies ang ipadala dito, pagsusi sa yuta kung kaya ba nila daw. Kining napulo nga kung ginganlan, nag-ingon, dagko mga tao dito, mga higanti. Ang ilang armas, suwa, ragyod na sa ato. Grabe ka superior ng armas. Ang ilang siyudad, giparel, dili nato sila mapildi. Mao nang way na hinumdum. Kay negatibong mga tao. Panigsoon. Ang napulo, ang duha ka mga espiya, mga kaigsoon ng lahi. Labi si Caleb. Labi na kay siya mo'y magulang igsoon. Magulang siya sa panuigon ni Joshua. Sila rin naghimog. Tinuod na, dagko ng mga tao. Ang kaaway na to. Tinuod na ang gikural, giparil. Tinuod na ang ilang armas, superior. Pero ato nang makuha. Kinigsoon si Caleb ug si Joshua, mao ni mga higanti sa pagtuo. Grabe ang ilang pagtuo, mga kaigsoon. Walay kaso. Bahalag tabangan sa napulo. Sa kasuko sa mga tao, mga kaigsunan, andam ang mga tao nga batuon sila og mamatay apan giatubang kini ni Caleb ug ni Joshua. Kay sila nagtuog yun sa may sugon nga ato nang madaog pinagis pagtuo. Busawa, yun malimot si Caleb sa saad ni Moses nga makasulod yun ang Israel sa yuta sa saad. O ang ilang matiil, muapak yun sa yuta sa saad. Numeros 14:24. 40 ka mga tuig, nakiguban si Caleb kang Joshua. Ugon niya, sa diha nga nimo siyang spy. Matod pa niya, ang yuta nga iyang natanaw na siyang kasing-kasing. Joshua 14:7. Busigson, ang napulo ka mga espiya, ang ilang report, pulos walay pagsalig sa Ginoo. Apan si Caleb gitawag, nga ang report lahi kaysa report sa uban because Caleb has a different spirit. Nung sa mabuti pa sumatan different spirit, mabasa na nato. Numbers 14:24. But my servant Caleb, because he has a different spirit. Kita mo na, Ikson? Lahi ang iyang espiritu, nga naman, puno sa pagtuo. Puno sa pagtuo. Makuha lagi nato ni lisod pero makuha ang yuta nga gikupar sa mga kaaway. 85 kurang panayon ni Caleb. Tigulang na. Apan igsoon nagkinabuhi siya nga dedikado nga kinabuhi alang sa kausa sa Dios. Busa sa Joshua 14:10 naging din og tanawa ang Ginoo. Nagatipig kanako nga buhi. Sama siyang gingon nga kining 40 ka mga tuig nga gisulti sa Ginoo ngadto ni Moses. Samtang ang Israel magalakaw sa kamingawan ug karon tanawa niining adlaw ako 85 na ang akong panuigon. Apan ako maligon gihapon hangtod karon. Sama sa kapanahon ni Moses, ang akong kusog naapagyan sama sa akong pakigubat
85 na nga kung panuigon. Karon igsoon. Di ba nabahay na ang yuta? Pakpak, subdivision. Sultihan ko mo pagbahin sa according to tribe, samo kaayo ang mga Israelhanon. Kay gusto mo ilog og mga nindot ng mga position sa yuta. Karon igsoon nabahin na ang mga tribo. Ang mga leaders nga si Joshua ug si Caleb wala pa. Ulayaw na to si Joshua. Muarit ang Caleb kay may magulang sa parigon. Wala may nabilin. Okupado naman. Na nabilin, di maayo nga yuta. Kung sa ni Caleb, ihatag ka na ako ang buntod. Igsoon, grabe ni mughago. Kapitan ka o general sa kasundaluhan sa gubat. Napildi ang kaaway na ng yuta. Giokupar ang nindot ng mga yuta sa ibong mga sako. Karon, ang bukid mo'y nabilin, ingon ni Caleb, ay mo kabalaka. Di na mausap ang boundary sa yuta, kay magkagubot ang mausap, ihatag ng bukid. Igsoon, bukid ang ihatag, igsoon, bukid. Grabe nga leader, mga kaigsonan. Unya, nayang anak na babae, naging siya, napawi sa kasyudad, Deber nga syudad. Ingon niya, kung kisay magmadaogon sa Deber, mag-lead out sa gubat, na akong anak, si Aksha, ako ihatag ni mo ang asawa. Grabe ngayong pagtuo mga kaigsunan. Nga ang Diyos i-deliver yun ang Deber. Bosa, dunay, dako po sa kasandulan nga mo. Mao si Othniel. Mo'y nag-lead sa gubat sa Deber. Ay, nakasawa yun siya kang Aksa, mga kaigsunan. Kita mo na igsun. Anak i-offer. Kaya nagtuo siya ng Diyos makig-ubang yun sa kadaugan. Ugay mo makita, sa nagsunod nga kaliwatan, ang quality sa leadership ni Joshua ni Caleb nasunod sa mga Israelhanon. O sana na igsoon si Othniel. He became a judge. Mga kaigsunan. So yung ini mga kaigsunan ang leadership. Doon na kay andamon nga musunod nimo. Ang leader dili lamang mulid sa mga tao kundi magpreparar nga kung sila wa na dia naay makamaw mo dumala mga kaigsunan. Og si Aksa igsoon nakasunod sa batasan kaya na ni Caleb. Puno og kaisog og pagsalig. Puno sa kaisog. Napay mga teritoryo nga nila madaog, mga kaigsunan. Kini nga abilidad ni Caleb nga maisugon nga nakigubat nakuha siyang anak nga babae. Maoy ang gipadasigan ang iyang bana, gipadasigan ni Aksa. Nga magbaton usab ikaw og pagtuo. Sama sa akong amahan. So gipakita ni mga kaigsunan nga si Aksa ug ang iyang bana na si Othniel nakabaton o kaisog o pagsalig ngadto sa Diyos, mga kaigsunan. Siya sa igsunon sa kahulagway, sa mga kababayan sa bagong tugon. Doon ay sambingay ni Ginisos nga usa ka byuda. Nangayog hustisya ngadto sa ilang agalon. Balik-balik, kuwag yun hatagi gusto. Balo mong ano? Kaigsoon, kung ang complainant babae gani, dili na, walay honor. Wala. Di gani madawat ang babae nga mahimong witness. So wala gipanumbaling. Pero ang babae balik-balik na nga justisya. Hangtod ang mong sambingan nag-ingon, gikapuyan ang mga kaigsunan ang maong agalon. Gihatagan na niya og proteksyon ang mga babae. Aron di na siya madawg-dawg mga kaigsunan. So igsoon, kining maong sambingay ni Gunisos sa byuda nga mi-insistir yun hulagway kini sa batasan ni Aksa igsoon nga anak ni Caleb. So, nanay boundary ang yuta. Kung imo pa ng usbon, magkagubot mga kaigsunan. Busa, karon na yuta ni Caleb. Bukid, kay mo nila nabilin. Ang problema, wa pa makakuhag bahayin si Joshua. Can you imagine that?
duha ka mga dagkong leaders na ulay pagkuhagbahit. So karon na pamagyo na bilin, gihatag kang Joshua. Ang pangalan Timnath-Serah. Na ay kahulugan na ng pulong Timnath-Serah. Lalo mga kahulugan aron makita unsa nga klase nga yuta ang share o bahin ni Joshua. Ang Timnath-Igson buti pasabot tipik. Kanang tipik ba di na tibok tipik. O ang Sira buti pasabot kanang sobra. Nagpasabot nga ang nadawat ni Joshua nga teritoryo sobra sa pagbahin-bahin. Ha? Kung saan pa hinagdawan mga kaigsunan. Kung sa pagkaon pa mumho mga kaigsunan. Grabe nga leaders. Haligi sa pagtuo mga kaigsunan. Ha? Haligi sa pagtuo. Makaluluoy igsoon si Joshua. Makaluluoy. Ang sobra. Ang mumho mga kaigsunan. Ha? Ang hinagdawan mo'y nabilin na yuta. Busa kadtong nabilin na yuta igsoon. Ha? Dili na para kadako o kalapad sa yuta sa mga tribo. Dili na. Dili na pod primary lot. Dili. Ang patag tuan na sa uban ng mga tribo. Ang nindot nga yuta katong along the beach nahihatag na. Panigsoon bisag gamay na lang yutang nabilin. Okay ra na kang Diyos mga kaigsoon. Kita mo na. Parang usa ka butang nga nakita sa mga Bible scholars. Ng Timnath-Serah mga kaigsunan nga dapit nga teritoryo ni Joshua dool sa Shiloh. Nahibalo mo tayo may aging leksyon nga diha sa Shiloh diha nagtukod si Joshua sa first tabernacle. Tabernakulo. Diha sila ga halad. Dool sa tabernakulo mga kaigsunan. Kay si Joshua ang iyang prioridad is always God. Always God. So nagpaduol siya sa tabernakulo diha sa Shiloh. Kita mo na mga kaigsunan. Sa diha nga nakumplito na pagbahin-bahin ang yuta ang tanang tribo nakadawat na diha na tao ang bag-ong nasod nga gitawag nasod sa Israel o Kingdom of Israel. Si Joshua nagkinabuhi